Magandang araw mga kabugtaw. Ang episode natin ngayon ay na-inspire ng kalalabas lang na balita no na ang GMA7 uh, ay nagpulong-pulong, nagtipon-tipon kasama ng ibang network na para labanan ang fake news. Ako ito ang tuwa doon kasi labanan daw yung fake news. Paano nyo labanan ang fake news? Kayo mismo ang fake news. No? At ang article ni Brian Berletic na feature recently sa sa New Eastern Outlook, no? How is the US convincing the Philippines to destroy itself, no? Um, sabi ni Berlitic, this is due to a vast media network na pinupunduhan ng National Endowment for Democracy. Alam naman natin na yan ay isang CIA front. Ang Rappler, Google, Press One dito sa Pilipinas, no? Mga fact checker ay finance nitong New Endowment for Democracy at marami pa silang galamay, no? Gumagastos sila ng hundreds of millions of dollars para sa kanilang propaganda campaign, no? Lalo na yung fact checker. May nabasa nga akong post sa Facebook na sinabi that if the lie, ang kasinungalingan, if the lie can no longer hold, the solution is censorship. Pag hindi na kaya ng kasinungalingan, ang sunod na baitang ay censorship. Naalala ko may pinost ako sa Facebook no na uh, mga litrato, mga pictures ng mga US serviceman embarking off Subic, no, na bumababa sa Subic. Pinost ko yun. Tapos mga nakaraang ilang araw, nagkaroon ng comment mga fact checker na fake news daw kasi hindi daw yung US serviceman. Ang uniforme US, ang mga sasakyan, may nakalagay pa US Army. Tapos hindi US, ano yun, mga Afghanistan. Tapos tuwang-tuwa ko na, palibasa kasi AI yung mga nag-check na eh. Bobo rin pala tong AI, hindi nag-iisip na kitang-kita sa litrato, uniforme US, mga sasakyan may tatak US Army. Tapos sabihin hindi daw US Armed Forces yun. No? Ganon, ganon, no? Nung panahon ng pandemic, grabe din ang censorship. No? Uh, Usually sa mga media, 3 araw na news, panis na yan eh. Pero yung pandemic ng mga balita, araw-araw, we are bombarded with the pandemic scare, no? Pandemic at tawag ko doon eh. At ang end game pala yun ay vaccine. At marami naman tayong alam kung na marami nang namatay sa vaccine-related diseases. May mga nagsabi na yun daw ay bahagi ng population control ng kabal. Kasi ito daw mundo ay pinapatakbo ng evil, kabal, no? Mga secret society, no? Na naghahari sa mundo, kontrolado ekonomiya, gusto magkagera, lahat na. No? So, yun. At dahil dito, naalala ko yung si Protagoras uh, nung tag-araw nung 1988, oh, in the summer of 1988, kumuha ko ng kurso. Ang pamagat ay Platon sa Ateneo under the legend Father Rocky Ferios. No? The course was in Filipino. At medyo dumikit sa akin. Isa sa mga dialogo kasi ni Platon ay pinamagatan si Protagoras. Ito ay tungkol sa sopistang si Protagoras. Medyo dumikit sa akin yon kasi sa filosofiya maraming mambobola eh. Sabi nga na, may-invite nga ako noon maging speaker sa Philosophical Association of the Philippines. Dati akong vice president noon eh. Sabi ayaw niya kasi mga pilosopo do dyan, uh, they sound like constipated donkeys. Even in the Filipino culture, philosophy has a negative connotation. Halimbawa na nagmamagaling ka, nangangatwiran, sabihin, pilosopo mo naman, napaka-pilosopo mo, tapos saksakan na yan. No? Um, si Pythagoras sa isang sopista, ang mga sophists no, originally, sila yung mga peripatetic teacher, pumupunta na naglalakbay sa isang lugar, papunta sa isang lugar para magturo.
Kaya lang, itong si Protagoras ay hinubaran ni Socrates. No? Ah, ito kasing si Protagoras, no, ay nagmamagaling, nambobola. Pero ang mga sinasabi ay hindi nakaugat sa katotohanan. Kasi si Protagoras sabi, he denies objective truth eh. The man is the measure, no? Kaya nga ngayon marinig mo para sa akin, no? Para sa iyo tama, para sa akin hindi, para sa akin tama, para sa iyo hindi. Si Ferriol galit na galit diyan eh. Isang beses may tinanong sa estudyante, sinabi ng estudyante para sa akin. Ako nagwala talaga si Father Ferriol sa klase. Sabi niya kaya nga bumagsak yung sangkagreguhan dahil sa para sa akin na yan, no? Uh, Postmodern times is marked by relativism. Pag sinabi mong relativism, there's no objective truth. The truth depends upon the individual. Medyo, hindi lang medyo, pero delikado yan. What if I believe that rape is good? What if I believe that murder is good? Does it become good? Sabihin mo nga, para sa akin, hindi ako tatabla ng cyanide. O sige, subukan mo. No? Ang other extreme naman, nakita natin to sa Middle Ages, yung tinatawag na objectivism or absolutism or dogmatism, that there is only one truth and there is only one organization like the Catholic Church that holds the truth. If you disagree, you will be burned at stake. Susunugin ka. Yun naman ang extreme, objective, absolutism, no? Another extreme is relativism, no? Ngayon, itong si Pythagoras, bilang isang sopista, kaya nga nagkaroon ng negative connotation ang salitang sophista. Originally, it came from the Greek word sophos, meaning wise man, no? Sophia, wisdom. Pero itong mga sophista, lalo na si Pythagoras, ay nambobola. No? Um, ang pagpanigi sa katotohanan ay depende kung anong makakasilbi sa kanya. At si Socrates naman, hindi yan sasabihin sa iyo na tanga ka, hindi yan sasabihin sa iyo na wala kang alam. Kundi gagawa siya ng kapaligiran para ikaw mismo mapagtanto mo, ma-realize mo na wala kang alam. Kasi kaya nga si Socrates, tinaguri ang the wisest man in Athens. Kasi lahat sa kanila, siya lang ang may alam na wala siyang alam. Lahat naman sila walang alam. Ang pagkaiba lang ni Socrates ay alam niya na wala siyang alam. Nababasa ko na sa Facebook, ano bang ano yun, ano bang website yun na the problem with the world today is that people are not aware of their ignorance. Magaling. Tapos may nabasa din ako noon that the Filipinos are the most opinionated people but wrong. No? Tingnan mo na ito nangyayari sa South China Sea. No? Epekto na to ng mga kampanya ng umigyar, no? Ng funded by National Endowment for Democracy. Andiyan yan sa article ni Brian Berlitic, kalat na sa social media na yan ngayon. How the US is convincing the Philippines to destroy itself. Kasi bago kay Bongbong Marcos, no, the Philippines is riding the tide of progress together with China, no? Building necessary infrastructure. When Bongbong Marcos took over, biglang about face, sabi nga ni Yusek Baloy, nakatanggap daw ng 60 billion US dollars sa hidden wealth nila. Pero sabi ni Harry Roque, yung hidden wealth is around 160 billion US dollars. 60 billion lang yung natanggap nila. Pero nag-turn around siya in favor of the Americans. No? Dinagdagan pa yung EDCA basis. Tapos may declaration pa si Bongbong Marcos. The EDCA bases are not military bases but for humanitarian purposes. Ilang bagyo nang dumaan sa mga kano kung humanitarian talaga. Yan ang halimbawa ng sophistry. No? Isa pang halimbawa ng sophistry, Tariela, puro no, tinatago yung kamangmangan niya sa mga magagandang makukulay na mga salita. Alam niyo, may mga estudyante akong ganyan, binabagsak ko yan, na kahit hindi alam ang ibig sabihin ng salita, kasi kailan maganda pakinggan, gagamitin yung kataga. No? Kasi yun ang sopista. Si Tariela, laging exclusive economic zone, laging in accordance with international law. Tanungin mo yan kung anong international law. Hindi makasagot yan, sigurado ko. No? Kasi si Socrates, ang paghubad niya
kay Protagoras ay through the Maiiotic method. Maiiotic method is also known as the Socratic method, no, of question and answer. Sabi ko nga, hindi yan sasabihin sa iyo na tanga ka, wala kang alam, kundi gagawa siya ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanong hanggang uh, umabot ka sa punto na makita mo na wala ka palang alam. Magaling si Socrates diyan. Actually, nung sa gobyerno ako, ginagamit yung Socrates method sa mga meeting eh. I don't oppose any views or whatever. I just throw questions until hopefully they themselves would see the weakness of their position. Yeah? Ngayon, balikan natin to sa fake news, itong Socratic method, ano, in dealing with fake news. Ang nakakalungkot lang, kasi mga Pilipino, karamihan hindi nag-iisip. Karamihan opinionated. Karamihan hindi nila alam na wala silang alam. Kaya madaling maniwala at makabasa lang ng konti tungkol sa South China Sea, nako, expert na kaagad. No? Nakikipagdebate na, tapos pag natalo sa debate, sasabihin sa iyo, pro-China ka, bully ang China, ad hominem na, kasi naubusan na ng rason. Kaya doon na lang. No? Ah, Isa siguro sa pinakasimple na pamamaraan kapag may nabasa tayo, parang yung four-way test ng Rotary, is it the truth? No? But what is the truth? Who determines the truth? Is there such a thing as an objective truth? Sabi nga ni Fayol, ang filosofiya daw ay isang ethical na pakikipagsapalaran kasi may katapatan sa talagang nakita, sa talagang narinig. No? Kasi ngayon, sabihin, opinion niyan. But opinion based on facts. But what are facts? There's such a thing as logical truth. That's the agreement of my mind with reality. Pag sinabi kong ito'y mesa, my mind is an agreement with reality. Pag sinabi ko ito'y refrigerator, my mind is not in an agreement with reality kasi iba yung refrigerator. Ngayon, tanungin na lang natin ang sarili natin, tama ba itong mga paninindigan ko? As simple as that, siguro magandang simula na yan para ma-counter natin itong mga fake news. Tama ba itong sinasabi nila? Sino makapagsabi? No? Kasi itong balikan natin yung GMA7, hindi ka nila inuulat ano talaga mga totoong pangyayari. Lahat may spin. Alam ko yan kasi involved din ako sa media operations, no? Kaya nga ako hindi ako nakikinig, nagbabasa ng dyaryo o nakikinig o nanonood ng news kasi alam ko spin lahat yan. No? At nung nasa media operation pa ako, hindi to yung nag-media ko, operation. Kliyente ko, mga politiko. No? Uh, One thing I learned from that, mas mahal palang pumatay ng kwento kaysa bumuhay ka ng kwento. Bubuhay ka ng kwento, isa, dalawang editor o medyaman, bibigyan mo, buhay na. Pag kailangan mong patayin ng kwento, naku, ang dami mong bigyan kasi lalabas at lalabas yan. So, kaya mas mahal. Yan ang ginagawa ng mga politiko ngayon. Yan ang ginagawa ng press one, yan ang ginagawa ng Omidyar, yan ang ginagawa ng mga mga media operator natin. No? Kinakausap yung mga editor kung anong dapat ilabas, kung ilabas man, ano ang dapat spin. No? Tulad yung optics tulad ng banggaan sa South China Sea. Nako, sabi ko nalakay na natin yun. Oh? Buti na lang may night vision palang Chinese kasi yung unang labas nun, parang yung Chinese yung bumangga sa ano kasi perspective, no? Optics sa Chinese Coast Guard. Parang yung Chinese Coast Guard bumangga sa Philippines, yung pala talagang sinadya, Philippine Coast Guard pala yung bumangga. No? Sabi nga nila minsan to see is to believe. Kaya lang ngayon, with this digital editing, with this AI, kaya lang yung AI na yan, pwede naman pa-authenticate na. Maraming expert dyan na ma-authenticate nila kung talagang tunay ang video o hindi. Kaya wag kaagad maniwala. No? Kaya lang, laganap ang fake news ngayon, which is, sa tingin ko, evil talaga kasi si Satanas daw is the father of lies. No? Yung ama ng kasinungalingan. At ang araw-araw mga Pilipino ay inuulan ng kasinungalingan. No? Kabaluktutan ng mga pag-uulat ng mga pangyayari. Mga inuhubog yung utak. Madaling hubugin ang utak ng Pilipino lalo na
no, sa issue ng South China Sea. May episode tayo noon na Cinderella Complex. Pinag-aralan yan paano kilitiin, mapaniwala mga Pilipino. Alam nyo, kung gusto nyo makakita ng napakaraming PhD, may doctorate sa isang gusali, punta kayo doon sa Virginia, sa CIA headquarters. Sa isang gusali lang, napakaraming PhD doon. May doctorate doon na pinag-aaralan ang human psychology. No? Kaya alam nila. So, Pythagoras and fake news. Si Pythagoras, siya yung nambobola, pero siya pa yung matapang. At dahil napahiya siya, hinubaran siya ni Socrates, they plotted against Socrates until Socrates was sentenced to death, no? By drinking hemlock. In fact, uh, pinapili pa si Socrates kung anong pipiliin niya, kamatayan o exile. Sabi ni Socrates, kamatayan na lang kasi kung i-exile niya ako, gagawin ko rin yun sa kabilang siyudad, yung ginagawa ko dito. Siguradong papatayin din nila ako doon sa kabilang siyudad. So kamatayan na lang, ngayon na. No? This is the human reality. Kung sino nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung masama. At people will plot against this person. We saw that in Jesus of Nazareth. No? He told the truth, awakened them from their slumber, yun, pinako sa krus. Kasi ayaw ng tao ng katotohanan, masakit ng katotohanan. Kaya nga si Socrates ang tawag sa sarili the godfly of society, bangaw. Kasi ginigising niya yung mga tulog. Mga tao ayaw magising. Mga tao ayaw mag-isip, tamad. Kaya disturbo si Socrates, so they got rid of them. That's the reality. The voices in the wilderness, the godflies, they're the ones being silenced. They're the ones being executed. So, ilan lang. But even the stones will cry out. Ako, alam ko, kahit wala na ako dito, pag buhay pa itong mga video, at least I'm planting seeds. Matagal din ako nagturo, at least I planted seeds among the students na sana magbunga. No? Parang yung parable of the sower, you throw a seed, some will fall on rocky ground, some will fall on thorny patches, but hopefully some will fall on fertile grounds and will bear fruit. So, yun lang, wala na, simpleng-simple lang. Mag-isip, kilatisin yung posisyon natin, kilatisin yung paniniwala namin. Tama ba ito, ang posisyon ko? Tama ba ito? Magandang simula na yan para malabanan natin itong mga fake news.